Naglatag ng dagdag na hakbang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang dyan ang pagsususpende sa excise sa tax ng langis. Kasabay niyan, nilinaw ni Pangulong Marcos na malakas ang kanyang pangangatawan. Sa katunayan, pinakita pa ang kanyang pagtakbo at jumping jack. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ay sa harap ng alingas-ngas na may malubha umanong sakit at nakaratay sa ospital, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinakita ng presidente ang sigla ng kanyang pangangatawan na nag-jogging at nag-jumping jack pa at inanunsyo ang pagsuspinde sa excise tax sa ilang mga produkto. Sinuspinde na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ipinapataw na buwis o excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Ang ibig sabihin, mababawasan ng 3 pesos and 36 centavos ang kada kilo ng LPG o halos 37 pesos sa bawat tangke. 5 pesos and 60 centavos naman ang matatapya sa bawat litro ng kerosene o gas. Layo ni Pangulong Marcos na matiyak na magiging abot kaya ang presyo ng bilihin. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of Agriculture at Tariff Commission na pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain. Pinabibilisin ang proseso sa pagbibigay ng dokumento sa pag-aangkat ng pagkain para maipasok ito sa mas mababang halaga. Bibili na rin ang DA ng mga sobrang produkto na hindi maibiyahe dahil sa mahal ng petrolyo. Layo nito na matulungan yung mga magsasaka na hindi masayang yung kanilang mga agricultural product. Palalawakin din ang pagbibenta ng Benteng Bigas Program. Daragdagan ang mga kadiwa at pahabain ang operating hours. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port. Pabababain ang singil sa mga pagkain na dumaraan sa mga pantalana, kabilang ang pagdaong, cargo handling, storage fee at iba pang gastusin. Binawasan na ng Philippine Ports Authority sa piso ang RoRo terminal fee para sa mga sasakyan na nagdadala ng agricultural product. Nais ni Pangulong Marcos na masigurong sapat ang supply ng pagkain, mapigilan ang pagtaas ng presyo at masiguro na tuloy-tuloy ang paghahanap buhay ng ating mga kababayan. Tiniyak ng presidente na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. Personalyang inihayag ni Pangulong Marcos sa harap ng media kasunod ng mga balitang may malubhang sakit ang presidente. Binisita ni Pangulong Marcos ang executive o new executive building ng Malacanang kung saan nagtatrabaho ang mga kawani ng media. Ibinida rin niya ang malakas na pangangatawan, nag-jogging at jumping jack pa. Taliwas sa mga fake news na nakaratay umano sa ospital ang Pangulo at patunay na hindi AI-generated at throwback ang mga video ng presidente. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Gusto niyo mag-jumping jack? Ayan o, this is, hindi sa tape. It is, I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. Hinamon din ng Pangulo ang sino mang nagsasabi na may sakit siya at baldado na nasabayan siyang mag-ehersisyo. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Sa hiwalay na interview habang naglalakad ang Pangulo sa Malacanang, ibinahagi ng presidente ang regular niyang pag-ehersisyo 4 na beses sa isang linggo. Aniyang pagharap sa media ay patunay na hindi dapat mag-alala ang publiko sa kanyang kalusugan. I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema,
that will be an additional problem of concern for our people. So I thought the easiest way is to show that I'm still Ay, very bukas magkakaroon ulit ng Uplift Committee kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para talakayin ang iba pang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang na dyan yung pag-aalis ng value-added tax. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Ice. Maraming salamat, Clazel Pardilia.